Alam nyo po ba mga kababayan na napakatindi itong inilabas or itong ibinulgar ni Atty. Jesus Palsis patungkol po dito kay kay Senator Bato de la Rosa. Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, tila pahiya po ng matindi eto pong etong si Jamie Bondoc dito kasi 'di ba kung matatandaan nyo, sinabi po ni NBI Director Melvin Matibag na talagang itinuturing mga kababayan na mapanganib na eto pong si Senator Bato de la Rosa dahil nga po mga kababayan, bukod sa senador ito at may mga tao na naniniwala pa dito, marami din po itong armas mga kababayan. At dito nga merong ipinost kanina eto pong si Atty. Jesus Palsis at sabi nga po dito mga kababayan, ito daw si Senator Bato de la Rosa meron daw pong 118 na firearms mga kababayan na hawak po at nakapangalan sa kanya. So ngayon kung titingnan po natin, ito po yung kinikredit natin kay Atty. Jesus Palsis. Kanya po yan, hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan na yan diba sobrang daming pistol ni Senator Ronald Bato de la Rosa. At umaabot mga kababayan ng nasa 118 lahat-lahat yung hawak na armas ni Senator Bato. Sabi pa nga dito, wait lang, balik tayo sa pataas. Sabi dito mga kababayan, ito basahin po natin. Yan, Fugitive Bato de la Rosa has a whooping 118 licensed firearms, some pistol, some shotgun, and a lot rifles. Rifles, delikado, as in fugitive from justice, the PNP should revoke all of his licenses so they can be confiscated and he can be disarmed mga kababayan. Kasi kung titingnan po talaga natin sa katulad ni Senator Bato na napakaraming hawak na armas mga kababayan, talagang dapat ituring na yan na mapanganib. Kasi kung titingnan nyo mga kababayan nakakapagtaka pa dito yung halaga ng armas ni Senator Bato de la Rosa, yung 118 na armas niya mga kababayan ay nagkakahalaga ng 20 million pesos. Pero ang nakalagay lang sa kanyang salin mga kababayan, nasa 2.2 million pesos lang yung halaga ng kanyang armas. Kaya nga kung titingnan po natin, sabi dito ni Atty. Jesus Palsis, ito breaking, Bato de la Rosa's 118 firearms are worth more than 20 million pesos. But in his 2025 salin, he only declared as asset firearms worth 2.2 million pesos. Armed and dangerous na nga. Unetical and liar pa. So ito yung resibo mga kababayan. Check natin Yan. Kung titingnan nyo dito, ang nakalagay po dito mga kababayan sa yan, kung makikita nyo dito, ayan, yan. Ito, yan. Kung titingnan nyo, nakalagay po dito sa kanyang firearms, ayan ang nakalagay ay 2.2 million pesos lang yung halaga. Pero kung kukwentahin nyo mga kababayan, yung 118 na halaga ng armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa, nasa 20 million mahigit. Kasi biruin nyo sobrang dami mga kababayan ng armas na hawak nitong si Senator Bato. Kung titingnan nga natin dito, naghanap pa tayo ng ibang source. Ayan galing po dito sa Reddit, ang nag-post are Philippines. So sabi po dito, a list of registered weapons that we can know of owned by Senator Ronald Bato de la Rosa. At kung titingnan nyo mga kababayan, ayan yan. Ito po ay nakapost na online Yan ganyang karami mga kababayan ng armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa, 118 lahat-lahat. Kaya paano kaya nasabi ni Jamie Bondoc mga kababayan at ni Atty. Torion na hindi po delikado itong si Senator Bato? Sobrang dami mga kababayan ng pagmamay-ari nitong armas. At saka alam naman po talaga natin na hindi po talaga magpapahuli ng buhay yang si Senator Bato. Kasi nga sabi niya, talagang hindi siya magpapahuli ng buhay. Kung dadalhin po siya papuntang dahig mga kababayan. Kasi talagang literal na ito pong si Senator Ronald Bato de la Rosa ay ayaw pong mapapunta ng dahig. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan biruin nyo ang daming armas ni Senator Bato dito. Wait lang Yan, balik tayo dito kay Atty. Jess. Ayan kita nyo naman yan mga kababayan. Ayan diba? Kita nyo naman yan kung gaano kadami ng armas ni Senator Bato
Grabe to mga kababayan. 118 lahat-lahat to. Ayan oh. 118. Yung hawak niya ng mga baril mga kababayan, mga armas. Ganyan po katindi si Senator Bato. Kaya nga mga kababayan, kung tutusin, tama din po yung sinabi ni ni Attorney Lorna Kapunan. Ano ba yung sabi ni Attorney Lorna Kapunan? Ito ha, pakinggan po natin. Kasi sabi po ni Attorney Lorna Kapunan, hulihin na daw po yan. Kailangan maaresto na yan mga kababayan sa lalo't madaling panahon. So ito, pakinggan po natin. Straightforward conversations. Get the story behind the headlines right here on The Newsmaker. Thank you for joining Newswatch Plus. O sabi dito, hindi ba dapat kunin ang mga armas ni Bato Jake? Dapat nga po mga kababayan, kung tutuusin, dapat nire-revoke na yung mga license ng kanyang armas. At the same time mga kababayan, dapat dinidisarmahan na siya. Kinukuha na ng mga otoridad yung mga armas po niya, lalo na siya po ay fugitive kababayan. I'm Tristan Udalo. Authorities are now tracking Senator Bato de la Rosa, who is wanted by the International Criminal Court for alleged crimes against humanity. The hunt for de la Rosa comes amid the recent Senate chaos and as lawmakers prepare for the high-stakes impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Today's Newsmaker, we have veteran lawyer Attorney Lorna Kapunan. Attorney Kapunan, thank you for your time. I'll start with, how do you assess the government's approach in arresting Senator Bato de la Rosa? Eto, pakinggan nyo Well, it is good that because of the denial of the temporary restraining order, the executive deemed it wise already to proceed. Because if it did not proceed to implement the valid, may finding kasi na valid ang issued warrant of arrest ng The Hague Ayan mismong sa Attorney Lorna Kapunan na nagsabing talagang valid yung arrest warrant ni Senator Bato. Kaya yung sinasabi ng mga abogado niya, katulad ni Torion at saka po mga kababayan nitong si Jemmy Bondoc, wala na pong basihan yon. National Criminal Court. If that is valid, then we have to respect a valid warrant of arrest because that is founded on the Constitution. Tama. Ang Constitution natin says the Philippines is part of the international community and we respect and abide by international law and conventions and treaties. So that is the general statement. Even if we had already withdrawn from their own statute, the obligations remain. We may have been a former member, but the obligation was created, we submitted to the jurisdiction at the time when we were still members. And that jurisdiction, according to a specific article in the Rome Statute, once jurisdiction is vested, no? Pag may jurisdiction ng ICC, hindi na maaalis yun. Tama. And that is the same reason why nung question ito sa Supreme Court ng former President Duterte, na-confirm he submitted to the jurisdiction of the ICC. So naging moot and academic na yan. That's why yung petition ni President Duterte, ex-President Duterte, which has been pending since March of last year, naging moot and academic. Kanya, if the Supreme Court issues a contrary decision otherwise, parang grave, magiging hindi tama. Kung mag-i-issue pa ng injunction. At saka mga kababayan, ito kung makikita nyo, may lumabas po kanina na statement ang Korte Suprema at sinasabi na yung decision po na ilalabas nila bukas ay hindi po patungkol doon sa kabuuan na request ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kumbaga, yung ilalabas nila bukas mga kababayan ay patungkol lamang doon sa nangyaring botohan para hindi paboran yung request na TRO ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So ibig sabihin, mga kababayan, since hindi pala yun yung lalabas bukas, talagang magtutuloy-tuloy yung paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa kasi nga hindi siya pinagkalooban ng TRO mga kababayan ng Korte Suprema. Kaya nga kung titingnan po natin mga kababayan dapat yung ating mga kapulisan, yung ating mga taga-NBI dapat paspasan na ang paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa habang hindi pa naglalabas
ng kabuuang desisyon itong Korte Suprema sa kabuuang request ng kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Kasi let's remember that this is not a separate case against Bato. Senator Bato is being charged together with former President Duterte, together with 6 or 7 others. So, ang ruling dapat for consistency ng ICC is there is jurisdiction over Bato, who is a co-perpetrator. At ang ruling dapat, ang dapat sundan ng ating executive dito ay dapat consistent sa ginawa nila kay former President Duterte. Kasi otherwise, magiging mali. You cannot treat the former president one way and then say in the case of Bato na maghintay tayo ng final decision. Hindi pwede. Because of the separation of powers. Tama. Yung in the separation of... Kasi parang ang sinasabi dito ni Atty. Lorna Capunan, kung ano yung naging treatment kay Duterte nung inaresto si Duterte, dapat ganun din kay Senator Bato. Wala na dapat hinihintay-hintay pa, mga kababayan. Diba? Kasi kung titingnan nyo naman, yung naging pag-aresto kay Duterte napakabilis. At dapat kay Senator Bato, ganun din, wala na dapat, mga kababayan, mga pasakali pa. Dapat maaresto siya at madala siya papuntang dahig. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Powers, it is the executive that is mandated to execute treaty obligations. Tama! Would you say, Attorney Capunan, that there was an operational failure on the part of the authorities in enforcing the ICC arrest warrant despite its validity? You know, ang problema dyan is hindsight is 20/20 vision. Ano? The reason I say that, maraming tayong dapat ginawa ito, dapat nung sinerve yung, dapat hindi mga dalawang babae na frail na NBI agents, dapat mas malaking bardagol kaysa kay Bato, no? Para hindi siya makaresist. Dapat kung may foresight na dapat yung mga possible places of escape, blinak ng NBI, no? Mga kung saan pwede dumaan. Tama. Dapat, ang daming dapat, ano? As I said, hindsight is 20/20 vision. But the circumstances were such that it was difficult because they were not only effecting a warrant against Bato, they were against a whole majority institution, no? So ang kalaban nila hindi lang si Bato, ang kalaban nila mga cuddlers. This majority or whoever cuddled him and even issued a protective custody. Never heard of sa Senate kasi ang protective custody, if you are to follow Senate rules, pwede lang yan sa mga instances yung in aid of legislation. No? Kanyari, meron silang sinomon na sinagpina ng witness na natatakot mag-testify or magsabi ng totoo because against the powers that be. Pwedeng bigyan ng protective custody. Yun din, mga kababayan, kasi ang pagkakaalam ko dapat halimbawa, yung mga resource person na natatakot para sa kanilang mga seguridad, kung magsasalita po sila dito sa mga pagdinig ng Kamara at saka ng Senado, yun dapat ang mga binibigyan ng protective custody, hindi yung mga pugante, mga kababayan, na kaya naandyan dyan sa Senado ay dahil ginagamit ang kapangyarihan ng Senado para ikubli siya o itago siya, mga kababayan, at hindi niya mapanagutan yung kanya mga pangangailangan. In short, mga kababayan, yung protective custody dapat ibinibigay yon sa mga resource person na willing mag-testify pero kailangan protektahan yung kanilang mga buhay, mga kababayan, hindi dun sa pugante na nagtatago sa pananagutan. Yun ang mga situation na ganyan, or there is threat to the life of somebody who has given an admission or tumuro sa mga kasabwat niya. Protective custody yon. Pero Tama. never heard of na may protective custody ang isang senador. Also because again, on hindsight, sinabi ni Senate President Alan Peter na he is free to come and go nung nag-escape na si Bato. Ang sabi niya, well, he is free to come and go. If that is the situation, he's free to come and go. Ba't kayo nag-protective custody? Di nag-go na lang siya. Tama. Speaking of abetting and aiding a fugitive, would you say that some senators might be liable for helping the Rosa escape the Senate premises? I think let's not preempt. No? There are ongoing investigations. There is the ongoing investigation on the particular shooting incident. Merong ganyan. Meron ring, I think, mga investigation right now. Now that the restraining order has not been issued, there will be separate investigations. I understand on who are those who may be charged with obstruction of justice, who may be charged with alarm and scandal,
or aiding and abetting a fugitive, etc. Ngayon mga kababayan, sa tingin nyo ba, sino ba ang posibleng liable mga kababayan sa obstruction of justice at saka yung harboring of fugitive mga kababayan? Di ba walang iba kung hindi si comment nyo nga sa ating comment section. Comment nyo sa ating comment section mga kababayan kung sa tingin ninyo kung sino yung senator na liable para managot po dun sa ganong klase ng usapin mga kababayan. Kaya comment nyo sa ating comment section. Yung mga nanonood dyan. Kasi mga kababayan, mabigat din po itong obstruction of justice mga kababayan. So ngayon, eto basahin natin. Yan. Sabi dito mga kababayan. Sabi dito Cayetano at saka Robin. Yan, sabi dito. Sa Pilipinas, ang obstruction of justice ay sakop ng Presidential Decree number 1829 o PD 1829. Ito ang batas laban sa mga taong humahadlang sa investigasyon o pag-aresto sa isang akusado o pugante. Kung ang isang tao, kahit senador pa, ay nagtago ng pugante or nagtatago ng pugante, tumutulong para makatakas, nagbibigay ng safe house, nagsisinungaling para hindi maaresto o humahadlang sa pulis o korte, maaari siyang kasuhan ng obstruction of justice. Ito pa daw, parusa sa ilalim ng PD 1829. Ang kaparusahan ay maaaring pagkakakulong ng hanggang humigit, kumulang 6 na taon, depende po sa kaso at multa. Sabi pa dito mga kababayan, kapag senador o mataas na opisyal, walang exemption ang senador sa batas. Kapag ka napatunayang sangkot, maaari siyang kasuhan sa regular na korte. Maaari ring magkaroon ng administrative case, ethics complaint sa Senado at posibleng pagkawala ng tiwala ng publiko. So ngayon, kung mapapatunayan na si Robin Padilla talaga ang nagtakas kay Bato de la Rosa mga kababayan, dapat po may magsampa ng ethics complaint sa kanya diyan po sa Senado. At kung hindi action na ng Senado, nasa sa kanila na lamang po yun. Di po ba? Kasi pagsira din ng tiwala ng taong bayan, ng publiko, yung ginawa po niya na pagtakas at pagpuslit dito kay Senator Ronald Bato de la Rosa. So ngayon sabi pa dito, eto pa daw, pero mahalagang tandaan, hindi sapat ang chismis o akusasyon lamang. Kailangan may ebidensya na sadyang itinago o tinulungan ng pugante. Di ba kung makikita nyo, kita sa CCTV, yung pagsakay ni Senator Robin Hood Padilla sa sasakyan niya dito po kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kita yung pagsakay ni Bato sa Fortuner ni Robin Padilla. So ngayon sabi pa dito, halimbawa ng maraming ituturing na obstruction of justice, pagtatago sa bahay ng wanted, pagbibigay ng sasakyan para makatakas, pagsisinungaling sa otoridad tungkol sa lokasyon ng pugante, pagsira o pagtago ng ebidensya. Sabi pa dito mga kababayan, may iba pa ring posibleng kaso bukod sa obstruction of justice. Depende sa ginawa, gaya ng harboring a fugitive, accessory to the crime sa ilalim ng Revised Penal Code, o paglabag sa anti-graft laws kung may abuso sa posisyon mga kababayan. So yan, di ba, biruin nyo, pwedeng makulong pala halimbawa si Alan Peter Cayetano at si Robin Padilla ng mahigit kumulang na 6 na taon. Kung mapapatunayan mga kababayan na sila po ay kinanlong nila itong si Senator Bato at tinulungan nila na makatakas po ito. Ano po, so ngayon ituloy pa natin mga kababayan itong kay Atty. Lorna Capunan. Veterano. So, let's not preempt the ongoing investigation. Ang klarong-klaro ngayon, and what must be done really is hanapin si Senator Bato Yan. at arestuhin na yan. Oh! And it is good to know that the operational Pakinig nyo yung sinabi ni Atty. Lorna Capunan. Ano yung pinakaklaro ngayon? Hanapin si Senator Bato at arestuhin na yan. Di ba wala nang paligoy-ligoy pa? Hanapin nyo na si Senator Bato at arestuhin nyo na yan. authorities, people who are implementing these operations now have leads. And mag-ingat lang tayo, no, because meron ring panawagan na sana yung mga private citizens, kung meron tayong leads, bigyan natin ng suportahan ng NBI or ng PNP or CIDG pero mahirap yan, kasi leads may be misleading. Sasabihin mo what's going to prevent the DDS from saying he's here? Oh. Nandito sa Luzon, nagtatago sa whatever. Yung
to make it appear na he's in Luzon but he's far away. Yeah. Mami-mislead, no? Mami-mislead. So sana wag na yung ganun. Let us just rely on the competence of our Para sa akin, tama yung sinabi ni Atty. Ping Lacson. Kung matatandaan nyo, mas mag-focus dapat yung ating mga otoridad, mga kababayan, sa mga intelligence. Ano po yung kumikilos, mga kababayan, ng palihim para malaman yung lokasyon kung nasa saan etong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Oy, Kuya Roger Mabait, thank you po sa pakabi po ha. Maraming salamat po at thank you po sa pagsuporta at panonood. Anyway, tuloy pa natin. implementing authorities. I understand that you don't want to preempt the outcome of the investigation on whether sino pong mga senator ang posibleng maharap sa mga reklamo. Pero I just want to know, are senators immune from suit or pwede po ba silang masampahan ng kaso because Pwede. of what they... Pwede, mga kababayan. Sabi nga doon sa binasa natin kanina, kahit senador pa ay hindi exempted, mga kababayan, or hindi makakaligtas sa pananagutan ng obstruction of justice. did to De La Rosa kung mapapatunayang tinulungan nga po nila. Well, it is very clear that the public officials, senators, in your question, are immune from suit if the penalty for the offense is 6 years and beyond. Below 6 years, walang immunity yan. So, ano ang crime for obstruction? Ano ang penalty for obstruction? No? Baka less than 6 months, pero kung may aggravating circumstance yan, abuse of authority, for instance, giving illegal instructions, mga aggravating circumstance yan, no? Or exposing media and the Senate staff to danger on their lives. And then, of course, there is also possible destruction of property, no? Exposure of the Senate. Sa totoo lang, mga kababayan, hindi lang din yun yung kakaharapin na kaso ni Robin Padilla kung sakasakali. Dahil kung mapapatunayan na yung kanyang mga staff ay nagpasok ng armas sa Senado at yun yung isa sa mga ginamit, mga kababayan, halimbawa ni Aplaska, talagang sabit din po si Senator Robin Padilla dyan. Building to destruction. Lahat yan aggravating circumstance. Palagay ko magiging more than 6 years ang penalty niyan. So pag ganun nga na may offense at may aggravating circumstances, hindi sila immune. And once and for all, could you set the record straight, Attorney Kapunan, about the defense of the lawyers of Senator De La Rosa that they will only recognize a warrant issued by a local court? Kailangan pa po ba ng isang arrest warrant mula sa isang local court bago nila maaresto si Senator De La Rosa? Well, first of all, there can be no warrant issued by a local court because there is no pending case in a local court. Tama! Di ba? Ngayon, yung sinasabi nila ay dapat yung ICC warrant na yan i-present sa local court para i-affirm ng local. Mali yun. Ang function, they're citing a certain provision in the Rome Statute, if I'm not mistaken, Section 57 or 59. That mentions anong function ng local court, no? The local court's function, di ba, all, is number 1, just for identification, validation of the identity of the accused. Tama! So pupunta ngayon, let's say may ICC warrant, no? Tapos kukunin na sila si Bato. Produce nila si Bato sa local court at tatanungin kay Senator De La Rosa, ikaw ba si Bato? O di, yun ang gagawin ng local court. Tapos pangalawa, ang gagawin dapat ng local court based on the Rome Statute is tatanungin, is this a valid ICC or is this bogus ICC warrant of arrest? Not questioning the jurisdiction of the ICC to issue. Tama. It is just questioning the authenticity of the document they are holding. Ganun lang. Hindi. Yan lang yung pag-uusapan dyan, mga kababayan, kung valid ba or hindi yung arrest warrant, mga kababayan, at kung dumaan ba yun sa proseso or hindi. Ang problema, valid nga yung ICC warrant dahil nga dumaan sa tamang proseso. So isa lang ibig sabihin yan. Kung ganyan ang usapan, mga kababayan, dapat arestuhin na si Bato at dalhin na, mga kababayan, sa dahig. Yun yung pinakamainam dyan. Hindi naman case yun ng probable cause, no? So, yung sinasabi nila, issuance of the local court, gross ignorance of the law yun. Walang pending case na pwedeng mag-issue ang isang. Sabi ni Harold Bautista, paulit-ulit na lang yan, flood control na lang ang pag-usapan. Huwag ka mag-alala, darating tayo dyan. Marami na akong inireserve na mga topic about dyan, mga kababayan. At isa sa matatalakay natin, syempre, actually hindi nga lang isa 3 sa matatalakay natin hanggang 4 na topic, mga kababayan. Sa mga susunod na araw ay yung about sa 51 billion pesos ni Paulo Duterte. Naka-reserve na yan, huwag ka mag-alala, matutupad. Yang kagustuhan mo na yan. Local court ng warrant of arrest. Pangalawa,
ang ating local courts, never in the history of our local courts na nag-handle sila ng crimes against humanity. Ah, Di ba? IHL yan, International Humanitarian Law. And it requires a certain amount of expertise. Plus, sasabihin ng isang Bato de la Rosa, what about my human rights? mm, What about my due process? I-reverse natin ang question, no? Naisip ba niya yung human rights ng mga victims ng extrajudicial killings na nasa Hague ngayon? tama. Naisip ba niya yung due process nila? Naisip ba niya na nag-iisa siya compared to the 30 or 30,000 or 300,000 victims ng human rights, no? Buti nga siya, nagsisweldo pa siya. Sabi nga ng mga human rights victim families, kami nga dito, wala na kaming trabaho, nagagastos pa kami to be Tama. witnesses, resource persons sa Hague. Si Senator De La Rosa, wala na nga siya sa Senate. Hindi lang siya ang kumukuha ng sweldo, pati pamilya niya who are members of his staff, no? So, again, the inequities, no? Yun yung pinakamasakit dito, mga kababayan. 'Di ba kung titingnan nyo pati yung family, mga kamag-anak ni Senator Ronald Bato de la Rosa, sumasahod po sa kanyang opisina. Kasi nga ginawa niya po mga staff yung kanya mga kamag-anak. Ang tanong dito, pumapasok kaya yon or hindi? Kasi baka mamaya ghost employee yan, mga kababayan, na ang sumasahod lang yung mga kamag-anak ni Senator Bato pero hindi pumapasok at nagtatrabaho. Kasi baka mamaya ganun. Kasi kung titingnan talaga natin, mga kababayan, hindi lang si Senator Bato yung hindi pumapasok dito na talagang sumasahod eh. Pati yung miyembro ng kanyang pamilya ginawa niyang staff. So ibig sabihin, magtrabaho man yun o umindi, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, malaki ang posibilidad na baka sumasahod ng buo. Bakit pag person in public position or person with influence, iba ang pagtrato compared Tama. to the ordinary people. So dapat yun din ang tingnan natin. Balansin dapat natin. That's why maganda yung recent development na klarong-klaro sa press conference ng Department of Justice. Number 1, there is a valid existing warrant of arrest. Number 2, all operatives are required to implement. Number 3, Number 3, it is confirmed that Senator Bato is now a fugitive from justice. So, as a fugitive from justice, are you entitled to remedies under the law? Palagay ko, mahirap sagutin yan. Okay, Ayan. 'Di ba, mga kababayan? Napakaliwanag ng sinabi dito ni Atty. Lorna Kapunan. Etong si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, ay dapat arestuhin na po. At arestuhin na at dalhin na papunta, mga kababayan, sa dahig. Kasi yun naman talaga nararapat. Dapat kung ano yung remedy na ginawa kay dating Pangulong Duterte, kay Digong, mga kababayan, dapat ganun din yung remedy na gawin dito po kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Dapat wala nang pasakalye pa. Arestuhin siya at dalhin siya papunta po sa International Criminal Court dahil yun po yung nararapat. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan din po natin, maliwanag na sinabi naman po dito ni Atty. Lorna Kapunan na talagang valid yung arrest warrant ni Senator Bato, taliwas sa sinasabi ng mga abogado ni Senator Bato de la Rosa katulad ni Jemmy Bondoc at na itong si Torion, mga kababayan. So ibig sabihin, kung valid dyan, ano ba ang dapat gawin? I-execute na yan kay Senator Bato, bilisan ng mga taga-PNP, taga-NBI at arestuhin na nila etong si Bato de la Rosa sa lalo't madaling panahon. Ano po, so kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po sa topic na ito? Comment below na lamang po kung ano po ang komento at opinion po ninyo hingil po sa 118 na hawak na armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa at hingil po dito sa sinabi ni Atty. Lorna Kapunan. Comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo hingil po dyan.